nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes, 25 de Hunyo 2015. At nakakaaga bituin na ang ating pong nagbukod tanging mutya ng People's Television Channel 4, ang ating pong si Miss Ara Perez. Miss Ara, good morning. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas at patuloy na nagpopolkadat ang kanyang mga ngiti, ang ating pong ipinagmamalaki ng Baliwag, Bulacan, my co-anchor lady with a lipstick smile, Miss Vivian, good morning. Good morning ka, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na paghati ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning. Sa kabuuan ng ating Thursday edition, kalakip na rin ng pagpapakawala ng ating malawakang paglilingkod na pambayan, ang paghimay, pagtalastas sa ilang mga maiinit na isyong nakaguhit sa ilang mga pahayagang pangumaga, at syempre pa ang napapanahong talastasin natin sa ating hapag ng usapin na ito ng Huwebes. At syempre pa, mga kaibigan, sa lahat ng ating mga tagapagtaguyod ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan, kami po ay masusubaybayan nyo sa Radyo ng Bayan at sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao at worldwide. Kaagapay natin ang ating People's Television Channel 4. At kaagapay rin po natin ang IBC Channel 13. Mapapanood niyo po kami dyan mamayang alas 12 ng tanghali sa pamamagitan ng isang delayed telecast, o kaya naman po ay online sa www.ptv. Para po sa ating mga taga-subaybay na nais pong mag-participate sa ating talakayan, maaari kayong mag-text ng inyong mga kuro-kuro, komento at katanungan sa ating hotline number 0922-358-2679. Huwag lamang pong kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses, please. In fairness, hindi po namin mababasa ni Vivian ang walang mga pangalang mensahe. At please lang, the shorter the better. At huwag po kayong mag-alala, huwag kayong magdaramdam, hindi namin ine-edit ang inyong mga text. Okay? Huwag lang masyadong marahas, please. Huwag kayong gagaya at saka kay Lloyd at saka kay Wilson mararahas. Mabuti na lang si Jen at saka si Elena hindi marahas. Okay, pero Vibs, marami ang nagtatanong na ng mga pensionados, i-pensionadas ng ating Social Security System. Kasi nababasa nila na naaprubahan na raw sa Kamara de Representantes yung 2,000 pesos increase in pension. Ay, oo, nag-iiwang na nga yung nanay ko dyan, dahil isa siya sa mga beneficiary nito. Talaga naman, tuwan-tuwa si Manny Rose. Increase. Oo, pero, sabi ng SSS ay posible na magdagdag sila ng dahil kung magpapatuloy daw itong pagtaas ng pagbibigay nila ng benefits, posibleng madrain ang kanilang funds by 2042. Malaki kasi ang 2,000 pesos. Ilan yung pensyonado nila? Napakalaki ng private sector kung ihambing mo sa government sector, no? Sa gobyerno, 1.4, 1.5 million lang ang workers. So, ilan lang ang pensyonado. Right. Pero sa private, naku po, laki. Kung merong mga 10 million o 5 million na pensionados plus 2,000, uy, Mami Rose, ha? Oy. Baka sakali rin naman. Baka
na maapektuhan ng premium na ikaw na magbayad ng dagdag premium. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. 6 minutos, 56 segundos, makalipas ang alas 6. Verbs. Narito na po ang unang bulusok ng ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Bansang Japan, walang tinatarget na anumang bansa ang posibleng pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement. Nilinaw na walang dapat ikabahala ang China sa ginagawang joint military exercises ng Japan at Pilipinas sa Palawan. Pamahalaan na nanatiling tiwala na may isasabatas ang panukalang Bangsamoro Basic Law. At 20 K9 units ng Philippine Coast Guard sasailalim sa pagsasanay bilang pagtugon sa panahon ng kalamidad. Siksik at mainit ang mga balita, kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Maraming salamat, Francis at Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Nakalap na balita ng Media ng Bayan. Walang tinatarget na anumang bansa ang posibleng pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa bansang Japan. Ito ang nilinaw ni Defense Secretary Voltaire Gazmin. Ayon kay Gazmin, layon nitong palakasin ang kapasidad ng Armed Forces of the Philippines sa tulong ng teknolohiya ng Japan. Ang ulat mula kay Jade Miguel. Nilinaw ni Defense Secretary Voltaire Gazmin na hindi tinatarget ng Visiting Forces Agreement sa Japan ang kahit anong bansa, partikular ang China. Not really directed to any country for that matter. What we're trying is to upgrade our capability in terms of technology which is being practiced by other countries which we are not. Sa ngayon ay pinag-uusapan pa lang anya ang naturang agreement kasama ang Japan at nilalayon lamang nito na mas palakasin ang modernization ng ating sandatahang lakas sa pamamagitan ng pag-adopt sa mga kaalaman, teknolohiya at kagamitan ng Japan. Because we are lagging behind in the modernization program, we will have to catch up. We do have a lot of catching up. So that this program of exchange or exercises will give us the experience and give us the knowledge of new equipment and technology. Siniguro naman ni Gazmin na hindi na mauulit sa ating napipintong Visiting Forces Agreement ang mga naging pagkukulang sa VFA natin sa Amerika. Dahil nagkaroon na tayo ng karanasan na pipinpoint natin kung saan tayo mahina, kung saan may diferensya, yun ang aayusin natin at bibigyan ng pansin upang sa ganun hindi na maulit yung pagkakamali. Matatandaan na ang naturang pagbubuo ng Visiting Forces Agreement kasama ang Japan na isa sa mga napag-usapan ni Pangulong Aquino at Japan Prime Minister Shinzo Abe nitong. Ang VFA na ito ay makapagbibigay daan para sa military ng Japan na gamitin ang ating mga base militar kapareho ng pribilehyo na mayroon ng Estados Unidos at bansang Australia. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Nilinaw ng palasyo na walang dapat ikabahala ang China sa ginagawang joint military exercises ng Japan at Pilipinas sa Palawan. Ito ay kahit pa idinadaos ito malapit sa West Philippine Sea. Paglilinaw ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, ang mga joint military exercises na tulad nito ay dati nang ginagawa ng Pilipinas sa strategic ng mga bansa. Bukod sa Amerika, strategic partner din ng Pilipinas ang Japan. Dagdag pa ni Valte, walang dahilan para magkaroon ng negatibong pagturing dito. Ang joint military exercise aniya ay pagpapakita ng kooperasyon at pagpapalit ng kaalaman sa mga bansang nakikibahagi dito. Tiniyak naman ng Malacanang ang pagtalima ng mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng pamahalaan sa mabuting pamamahala at wastong pagkilos bilang tagapaglingkod ng bansa. Ipinahayag ito ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma sa harap ng nalalapit na halalan sa susunod na taon. Giit ni Coloma, sa kasalukuyan ay wala pa namang miyembro ng gabinete ang nagdeklara na ng intensyong tumakbo sa susunod na taong halalan.
Samantala, sinabi naman ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na patuloy na tututukan ng gobyerno at ng gabinete ng Administrasyong Aquino ang pagsisilbi sa bayan. Paliwanag dito, para sa administrasyon, ipagpapatuloy nila ang mandatong pagsilbihan ang mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng serbisyo sa kalusugan, edukasyon at infrastruktura. Samantala, nananatiling tiwala ang pamahalaan na maisasabatas na ang panukalang law. Binigyang linaw naman ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ang ilang mga maling ulat na lumalabas ukol sa BBL. Ang detalye mula kay Princess Habiba Sarif. Sa kabila ng pagbabatikos ng ilang mambabatas at mga kritiko, ang pamahalaan positibo pa rin sa pagsasabatas ng Bangsamoro Basic Law. Sa katunayan, sinisikap pa rin ng Administrasyong Aquino ang pagpapaabot nito sa mga taga Mindanao at maging sa buong sambayan ng Pilipino upang ipaintindi palalo ang kahalagahan ng isinusulong na batas, lalong-lalo na ang mga usapin sa bawat annexes at ang malaisyong budget na nakalaan pa. Tulad ng nakararami, marami ang nagtatanong kung totoo nga bang 75 billion ang pondong nakalaan sa bubuing Bangsamoro at ito ba'y may pork barrel. Ayon sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP, 35 billion pesos lamang ang budget na matatanggap ng Bangsamoro government para sa unang taon nito at wala itong pork barrel. 75 billion pesos naman para sa Special Development Fund sa unang taon at 2 billion kada taon sa loob ng 5 taon upang mapabilis ang pagpapaunlad ng rehiyon sa pamamagitan ng infrastruktura at ng mga pangunahing serbisyo. 1 billion pesos naman transition ng ARMM patungong Bangsamoro government at annual block grant na tinatayang aabot sa 27 billion pesos sa 2016 o katumbas ng 2.4% ng national total revenues na nakolekta noong nakalipas na 3 taon. Layo ng budget na gagamitin ito para sa pag-angat ng ekonomiya, sweldo para sa mga guro at health workers at mga gastusin para sa pampublikong edukasyon at kalusugan. Habang ang LGUs ay patuloy na tatanggap naman ng kanilang Internal Revenue Allotments o IRA. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Sarif. Isang ng tiwalang makatutulong ang BBL sa pagbibigay ng kaunlaran sa Mindanao at makatutulong rin sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Narito ang aking ulat. Ang saligang batas pa rin ang siyang pinakamahalagang aspeto na dapat pagtuunan ng pansin upang maipasa ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Ito ang pagtataya ni Representative Samuel Pagdilaw ng Anti-Crime and Terrorism Party List na nagsilbi rin bilang Director ng Philippine National Police mula 2011 hanggang 2013. Darating ang panahon at ako'y naniniwala, nakakasiguro, no? Lumampas o dumating pag ito ay na-approve sa Kongreso at malagdaan ng Pangulo na magiging isang batas na dalhin doon sa Korte Suprema, no, para i-question yung constitutionality ng batas na ito, lalong-laling mga provision. So, dapat bilang mambabatas, kinakailangan masiguro natin na yung mga provision na ito will really satisfy and comply with the constitutional requirements. Ano? Una nang siniguro ni Ad Hoc Committee Chair Rufus Rodriguez na ang bubuing Bangsamoro ay isang rehiyon lamang sa Pilipinas at hindi isang estado. Kaya naman daw sa konstitusyon ang pagkakaroon ng isang parliamentary government sa loob ng isang unified presidential government sa natatanging pagkakataong ito. Samantala, mahalaga rin para kay Pagdilaw ang inclusivity ng BBL. Hindi lamang magbibigay ng consideration or pabor sa isang grupo, no? MILF. So na kailangan lahat, kasama dyan yung MNLF and all other sectors of the Moro, no? Kasama na dyan yung indigenous people and even the Christians, kasi kasama yun sa Higit pa sa pangmatagalang kapayapaan, naniniwala si Pagdilaw na ang Bangsamoro ay magiging daan para sa kaunlaran at pagyabong ng ekonomiya sa Mindanao at sa buong Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez. At yan ang unang mga ulat para sa sandaling ito. Balik na sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez.
16 minutos, 26 segundos. Makalipas ang alas 6. Verbs, paki-open lang ang ating aparador ng message center, please. Yes, maupay na aga. Great Happy Fiesta, Barangay Cogon, Western Samar, June 26, 2015. Bukas po yan. In honor of Most Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary from Barangay Cogon Pastoral Council. Happy Fiesta! Yes, ito po naman mula sa mga tagapanood natin sa IBC Channel 13 kahapon. Good afternoon po. Maligayang araw ng Maynila. God bless. Mula po yan kay Van Vanel of Antipolo. Gusto po rin namin malaman ang fault line dito sa Mindanao, particularly dito banda sa Davao City, kasi ang pinalalabas lang ay sa Maynila lang. Nico ng Davao. Okay. Alam mo, Nico, na-interview natin dito si Director Soli Dumano. Sinabi niya na kaya dinidiscuss itong West Valley Fault System kasi nakamahaba, which can generate yung talagang malakas na earthquake. Pero sa meron din mga fault line dyan, pero maliliit. Yes, meron din mga fault line po dyan sa Mindanao, at makikita po natin ito sa www.fivox.dost.gov.ph. At gandang hapon po, okay talaga ang news, very informative from Zamboanga po ito. Maraming salamat. Okay, magandang umaga mga minamahal kong Kuya Francis at Ma'am Vivian. Batiin ko lang po ang asawa ko na si Maricel, anak na si Jimar Macmac na nag-aaral sa Dato Etang Elementary School. Kahit na umuulan dito ngayon, dito sa amin sa Sagsul Code. Isa po ako sa inong tagahanga sa inong programa. Ako pala si Jimmy Lambos, isang eyepiece po, pero Gefewan Begom Reto Geteo, good morning. Thanks po sa pagbasa. God bless. Mula sa ating viewers sa IBC 13, advance happy birthday to Sadraxi Mallorca on his 8th birthday this coming June 27 from Papaloy. IBC 13 viewer, hello po. Ako po si Raven de la Cruz. Maraming salamat po sa paglilingkod nyo dahil lagi po akong nanonood sa mga news ninyo. Pabati nga po sa Pangasinan at sa salamat po. IBC viewer pa rin. Po, binabati ko po mga family Herrera sa Isabela kahit tag-init. Salamat po. At good morning Francis, lalo na sa partner mo sa Radio Vision, ang magandang mga reporter, lalo na si Amor La Rosa at kasama niya sa Panahon TV. Sana po pray natin susunod Pangulo ng Pilipinas hindi babae kundi lalaki at taga Davao. Si Petanyo Atan po ito ng barangay Atan o Toril, Davao City. Last, Godem Cute Francis. Oy, talagang cute ba ha? At Lovable Vivian, pakibati kay Bining, Bobot, Letlet, Botbot, Botboy at magandang good AM. O kaya maupay na aga sa imo, buhat sa kay Udto na. Bumabati si Papa Benny ng Zone 2, San Roque, Northern Samar. Salamat nga dako. Okay, thank you very much. 19 minutos, 36 segundos na makalipas ang alas 6 sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Puntahan natin ang ating kasama mula sa Calbayog City. Nariyan si BJ Beso. BJ, Salamat muli, maupay nga nga sa Francis at Ma'am Vivian. Sumanggap ang lungsod ng Calbayog ng halagang 4 na milyong piso mula sa Department of Social Welfare and Development para sa aid to individuals in crisis situation program. Mismo si Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino ang sumanggap ng cheque mula kay DSWD Region 8 Assistant Regional Director Reyes Tituto Macuto. Ayon kay Mayor Aquino, malaking tulong ang nasabing halaga para sa mga Calbayog noon, lalo na yung nangangailangan ng tulong. Idinagdag pa ni Mayor Aquino na prioridad ng aid to individuals in crisis situation ang mga mahihirap o nasa crisis situation kung saan sila ay mabibigyan ng tulong pinansyal. Ipinaliwanag naman ni City Social Welfare and Development Officer VP Jane Arnijo na kasama rin sa programa ang transportation assistance, food assistance at educational assistance. Pero kinakailangan muna ang validation ng isang social worker bago ibigay ang tulong sa isang beneficiaryo, kasama na rin ang mga dokumento tulad ng Certificate of Indigency mula sa barangay at iba pa. Samantala, handa na ang mga aktibidad para sa pagdiriwang ng funds dito sa lungsod ng Calbayog na ililunsad sa Huli 1. Magsisimula ang selebrasyon
halaga na isang barel ng ika sa 60-12 Cathedral ay ito'y susundan ng radio listing ng City Nutrition Council dito sa Radyo ng Bayan. Kahapon isang Zumba dance ang gagawin kalahok ang mga kawani ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kasama ang civic organizations. Magsasagawa rin ang CNC ng monitoring ng mga kantina sa mga paralang pampubliko dito sa lungsod upang makita kung anong klase ng pagkain ang ibinibinta dito. Magtatapos ang pagdiriwang ng Nutrition Month dito sa pamamagitan ng isang nutrition quiz na lalangsa ng mga estudyante mula sa sekundarya. Ang tema ng ika-41 pagdiriwang Nutrition Month ay timbang wasto sa tamang nutrisyon at ehersisyo. Para sa Redibisyon, DJ Beso, Radyo ng Bayan Kalbayog, Media ng Bayan. Maraming salamat, DJ Beso. Puntahan naman natin ang ating radyo ng Bayan Hingog City with Gigi Calvo. Gigi, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag sa tanan. Sinabi ni Assistant Election Officer Georgia Bucad Iniedo, patuloy ang kanilang validation at registration sa kanilang tanggapan hanggang sa Oktubre 31. Anya sa mahigit 4,000 butante na sa at 83 butante ang hindi nakapag-validate. May 8 Sabado pa ang natitira sa satellite registration sa 8 barangay kasama ang Hinoog City Jail para sa mga inmates nito na matatapos sa Agosto 15 kung saan patuloy magtuloy-tuloy pa ito hanggang sa Oktubre 31. Ayon kay Iniedo, naging problema ang double entry kung saan ang nagbibigay ng mga wrong spelling ng mga pangalan at yung nakapag-asawa na hindi nakapag-change status. Dagdag ni Iniedo, maaring hindi nila 100% validation dahil sa posibilidad na ito'y namatay o kaya mga senior citizen na hindi na kayang makapunta sa kanilang mga scheduled satellite registration sa bawat barangay. Para sa Radyo Vision, Gigi Villamor Calvo ng Hinoog City, Media ng Bayan. Thank you very much, Gigi Calvo. Puntahan naman natin ang ating kasama mula sa Iligan. Nariyan si Biema Minyoza. Biema, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag, bumisita sina Miss Earth Philippines 2015 Angelea Gabrena Ong at Miss Green Tourism Yolanda Villandetia sa lungsod ng Iligan kamakailan lamang. Sila ay inimbitahan ng Online Environment o ENO Philippines para sa kampanya na magtanim ng punong kahoy. Ang ENO ay isang non-profit organization na kumikilos para sa kalikasan. Layunin nito na makapagtanim ng 1,000,000 punong kahoy pagsapit ng 2017 sa buong mundo. Ayon kay ENO Asia Coordinator Kalaymani Supremiam, patuloy silang nangangampanya online at sinasama ang Miss Earth Party List sa Asia sa pagpunta sa mga lugar na apektado ng kalamidad upang maging inspirasyon ng mga estudyante na gawing kulay muli ang mundo sa pamagitan ng pagtanim ng punong kahoy. Isang karangalan naman umano kina Miss Earth Philippines at Miss Green Tourism Indonesia ang maging bahagi at makatulong sa kampanya. Umabot sa 3,000 mangrove propagyos ang naitanim sa Bayog Island kasama ang mga estudyante, civic groups, city officials at DepEd families. Ang Bayog Island ay sinalanta ng Bagyong Singgong noong 2011 kung saan daang-daang buhay ang nawala sa ng flash floods. Para sa Radyo Vision, Biema Minyoza, Iligan City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Biema Minyoza. 25 minutos, Jessica. Kalipas ang 6, pararaanin lamang natin itong ating pakikiramay, Verbs, no? Condolences sa pamilya ni Mrs. Faustina Astudillo Padain. Sa makabilang buhay po kagabi at kasalukuyang nakalagak ang kanyang labi sa poblasyon Tadian Mountain Province. Si Mrs. Faustina Astudillo Padain po ay ang mother ng ating kasamang si Apollo Padain ng Rubayan Bontoc, yung ating sister station dyan. Condolences, nakikiramay po kami sa mga inulila ni Mrs. Faustina Astudillo Padain. 25 minutos, 55 segundos. Makalipas ang 6, Bebs, may ipapalit ako. Magkano ba ang palitan ngayon? Yes, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
Kada US dollar po ay may palitang 45 pesos, 0.03 centavos, Japanese yen, 0.36 centavos, UK pound, 71 pesos and 26 centavos, Canadian dollar, 36 pesos and 54 centavos, Australian dollar, 34 pesos and 88 centavos, Real, 12 pesos, 0.9 centavos, Dinar, 119 pesos and 43 centavos, at Euro, 51 pesos, 0.07 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, salamat po. 26 minutos na 46 segundos makalipas ang alas 6. Paranin muna natin ang ilang paalala mula pa rin sa inyong himpilan. Minutos, 19 segundos. Makalipas ang alas 6 at ihahabol ko lang itong ikalawang aparador ng ating message center. Godeen po, ihati na lang po ang pinag-aagawa ng Pilipinas at China para halanang gulo. Kasi kung hindi, tayo rin ang kawawa lalo na pong magkagyera sa bansa. From J of Birac. Godeen, Kuya Franz at Ma'am Bebs. Sana po maipasa na ang BBL para hindi na magkagulo ang Mindanao. Ram ng Sarangani. Good morning. Greet na po ang Biliran family. Joshua Nene Junjun from Compostela, Combal Province. Samantala, meron din tayong greetings dito. Good morning, Ate Vivian at Kuya Francis. Greet ko lang po ng happy Montsary and happy birthday today ang mahal kong girlfriend na si Lani. Maraming salamat po. Mula po yan kay Paul Andrew ng Dolores, Eastern Samar. Okay, 30 minutos, 10 segundos makalipas ang alas 6. Verbs! Yes. Narito na ang ating mga panauhin sa ating Radio Vision Thursday edition. Go, ipakilala mo na. Yes, dahil ngayong araw po ay pinagdiriwang natin ang Seafarers Day. International to, worldwide. Kapiling po natin ngayong umaga, mga kaibigan. Staff ni Representative Jesulito Manalo ng Angla Party List. Siya po ay si Binibining Bernadette E. Blanco. At ang Public Relations Officer ng Angla Party List pa rin, si Mr. Peter Luge. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ka Francis, Webs, tsaka sa lahat po ng inyong tagapakinig. Okay, good morning and welcome. Good morning po, Ka Francis, Webs, at saka sa lahat po ng mga seafarers natin, ang kanilang pamilya, lalong-lalo na po yung mga nasa internet ngayon, nasa ibang bansa na naglalayag at ang mga pamilya. We are celebrating today Seafarers Day. Okay, bilang panimula po, dakila natin sa ating mga mandaragat, sa ating mga seafarers sa buong mundo. Ano po ang tema ng ating celebration ngayon para sa ating mga dakilang seafarers? Ang tema po ngayon ng ating sineselebrate ay para pong binibigyan natin ng importansya ang maritime education and training po ng ating mga marinong Pilipino. Alam ko, Bernadette and Peter, na talagang ang ating mga seafarers, no? Talagang kumbaga hindi kayang pantayan ng kahit na anong bansa at alam kong well-acclaimed pa rin ang ating mga seafarers. So how is the status now? Gaano pa rin karami ang ating seafarers all over the world? Totoo po yan, Ka Francis, Webs. Sa ngayon po, meron po tayong mga nakarehistrong humigit kumulang 1 million po no, seafarers sa marina. At sa bawat po paglalayag papuntang sa ibang bansa, meron po tayong mga humigit kumulang 400,000 po na deployed. Pero kadalasan po, ang kanila pong kontrata ay tumatagal po ng mga 5 to 6 months lang. So, sa isang taon, parang suma total 800 ang ating nade-deploy sa bawat taon. Okay, 800 very. Paborito ng mga shipping companies ang mga Pinoy seafarers? Tulad po na nasabi ni Vivian, ang ating mga seafarers po ay resilient. Ngayon makikita niyo po, matisipag po sila at sila po ang choice sa ating mga sa buong mundo. Tayo po ang may pinakamaraming seafarer, tayo nga ay tinawag na maritime nation. At sinasabi pa nga po ni
Meron po tayong 400,000 at any given time on board the ships po. Pero Attorney Bernadette, itong sabi mo kanina kasi every 6 months lang halos ang kanilang paglalayag. Tama po. Pag bumalik patuloy pa rin yung upgrading ng ating mga seafarers. Opo. Tuloy-tuloy po ang kanilang pagte-train at pag-aaral. In fact po, Francis, na ang Angkla Party List po ay nakapagtalaga ng batas nung pong isang taon, Marso 2013, para po lalo pagpaigtingin ang kanilang pag-aaral at pagte-train para po mas lalong maging competent ang ating mga marinong Pinoy. Having said that, Attorney and Mr. Peter, ano pa po ba yung mga programa ng Angkla Party List para po ma-assist o matulungan ng mga kababayang seafarers? Kami po ay nakikipag-ugnayan sa maraming mga government agencies para po masiguradong mapoproteksyonan ang kanilang mga karapatan at ang kanilang syempre po yung kanila ring pamilya dito habang sila po ay nasa ibang bansa. Meron din po kaming mga inihain na iba pang mga nakabimbing batas po ngayon sa Kongreso at nakikipagtulungan din po kami syempre sa Senado para po ito ay mapasa bago po matapos ang 16th Congress. Isa po sa pinakamagandang nagawa po ng pagpapasa ng RA 10635 po, yung tinatawag nating Manalolo. Tinatalaga po ang Marina ang isang sangay ng ating gobyerno na tatalima sa ating mga seafarers. Well, this day, we are celebrating National Seafarers Day or International Seafarers Day. Ano po ba yung mga activities na nakahanay po para po sa ating seafarers? How are we celebrating it? Actually, ngayon pong araw, marami pong activities na naka-line up sa Marina. Ito po kasi Marina po ang talagang mag-host nitong ating celebration dahil sila po talaga ang parang ahensya na, yes, para sa ating mga marino. Marami pong, ngayon pong umaga, in fact, si Congressman Manalo po, kasama po si Administrator Max Mejia po, ay nandoon at magkakaroon po ng groundbreaking ceremony po kasi po magbubukas po ng panibagong building ang Marina para po mas mabigyan ng magandang serbisyo ang ating mga marinong Pilipino. At maliban po dyan, meron po tayong free MRT, LRT rides para okay, dalhin nyo lang po yung inyong passport or inyong seaman's book, ID at kayo po ay libre. Now, meron lang akong malikot na katanungan dito, Vives, kay Attorney Bernadette at kay Mr. Peter. Sa kasalukuyan, alam natin na nag-i-excel ang ating mga Filipino seafarers all over the world. Is this brought about by the high standard of our maritime institutions dito sa ating bansa? Kompleto ba tayo? Fully equipped at modernized na ba? At tama na ba ang mga maritime institutions? Opo. Kung didinig po natin sa mga news ngayon, ang ating EMSA, ang mga audit po ng European ship owners, ang ating pong bansa ngayon at ang ating edukasyon ay ngayon ay nasa standard na po. Okay. Matalima na po siya. Ayun, kasi merong isiniset up na world standard yan para sa ating mga mandaragat, sa ating mga seafarers. So far, gaano kalaki naman? Ito naman pwedeng sagutin, pwedeng hindi, Attorney Bernadette. Alam natin ang ating mga land-based workers ay isa sa pinakamalaki ang contribution sa ating bansa in terms of remittances. How is the part of the seafarers? Tama po kayo, Francis. Ang pagkakaalam ko, nakatala na 10.5 million ang ating OFWs na nasa ibang bansa. At 5% lang po nito, humigit kumulang, ang seafarers. Pero bagamat ganito lang pong kaliit ang populasyon ng seafarers natin na naglalayag sa ibang bansa, 20% po ng remittances na natatanggap natin mula sa OFWs ay galing sa kanila. Yun ang sinasabi ko. Francis Vebs, in fact, nung isang taon, nung 2014, naka-record sa BSP na ang kanilang mga remittances ay umabot ng $5.6 billion
24.3 billion na galing sa ating mga OFWs. Beautiful. Saludo kami. Bebs, isipin mo, maliit lang ang porsyento nila kumpara sa land base, pero napakalaki ng contribution nila, ano ha? Okay. That's right. At alam mo, itong pagiging seafarer, maraming interesado dahil inisip nila malaki ang kita, ganyan. Can you please tell us or give us information yung atin po mga tagapanood kung ano po ba ang buhay ng isang seafarer? Naku, malikot yan. Malikot yung tanong mo, Bebs, ha? Ako, meron akong alam pero hindi ko sasabihin. Si Attorney Bernadette na lang ang sasagot. Opo, tunay pong malaki naman po talaga ang mga nakukuhang sahod ng ating mga pero hindi po madali ang kanilang trabaho. Unang-una po, napapalayo po sila sa kanilang pamilya at malungkot po syempre lalo na kung nasa open seas tayo, no, at hindi tayo masyado nakakapag-communicate. Medyo ngayon nga, buti na lang, thanks sa technology, kahit papano nakaka-communicate na, pero malayo pa rin po sa pamilya. At syempre po, marami pa pong mga ibang problema na po pwedeng harapin dahil nasa iba po silang bansa. Meron pa pong mga piracy na kailangang harapin. Nakakatakot yan. Opo. So, parehas pong makakatulong syempre sa kanilang pamilya sa bansa natin, pero mahirap din po talaga ang buhay ng marino. Pero sa kasalukuyan ba, Mr. Peter, wala na nabibigyan naman ng kaukulang proteksyon ang interes ng bawat marino natin, saan man dako sila ng daigdig naroon at yung karapat-dapat na proteksyon na dapat tanggapin nila, naibibigay naman at nasusuportahan naman natin. Opo, dahil po sa ating sistema ng ating gobyerno, ang ating POA po ay ang ating POA contract ay matindi po ang POA contract. So, ang karapatan po ng ating seafarers ay napapangalagaan. Ini-insure po ng ating gobyerno na ang seafarers ay mabigyan ng karampatang kahit na ang kanilang rest period, pati ang kanilang sahod, lahat ng kanilang kontrata ay dapat na masunod. At maswerte, ano? Maswerte. Ang ating mga land-based na-i-exploit pa. Merong malaking porsyento na mga na-i-exploit. Pero sa seafarers, wala pa ako nabalita na na-exploit ang marino. Opo, kasi po well-organized po ang ating mga seafarers. Kaya lang pagdating nila sa bawat ports, alam ko yun, sikretong yung babes, hindi namin sasabihin sa iyo yan. Okay, sige. Pero sa ngayon meron ba tayong masasabi natin itong mga training institutions natin na pag bumabalik sila para sa upgrading courses, sino ang nag-handle nito at ano ang mga sistema para tuluyang mayangat ang antas ng mga kasanayan ng ating mga marino? Opo. Meron po tayong tinatawag na STCW po. Ito po ay sinusunod ng ating gobyerno sa pamamagitan ng Marina. Ini-insure po niya na lahat po ng seafarers na aalis po ng ating bayan ay well-documented po, certified at saka up to the standard. Ayan, babes. Sir, how are we ensuring na ito pong ating mga seafarers ay hindi po mapapagsamantalahan paglabas po nila or at least yung kanila pong nabanggit po ni attorney kanina yung threat ng piracy rin? Opo. Meron po tayong tinatawag na pre-departure orientation seminar na ito po ay in-implement ng OWA at dito po binibigyan po rin tayo ng anti-piracy para training before the seafarers go to the ships. Ang maganda po nito, bago po umalis ang mga seafarers, well-documented, well-trained. At the same time po, yung ating mga manning agencies na tumatalima po sa kanila ay tumutugon sa batas ng POA. Otherwise, pwede po silang ipasarado o tanggalan po ng lisensya. Okay, dito sa ano ang layunin naman ng Angkla Party List? Ito yung last question, Attorney Bernadette. Ano ang plano natin para sa mga retiring seafarers natin? Para naman po sa mga ating seafarers na hindi na makakapaglayag sa ibang bansa, ang Angkla Party List po ay actually nag-iisip po ng mga programa para po sila ay makapaghanap din ng mga trabaho o kaya yung kanilang mga kinita po habang sila ay nagtrabaho sa ibang bansa ay magamit para magtayo ng mga negosyo po na para tuloy-tuloy pa din po nilang masuportahan ang kanilang mga pamilya. Ayun. I-suggest mo, they venture in agriculture. Tama po. Pwede po. Ayan, po yung, maganda yan. Maganda.
So nagpapasalamat kami Attorney Bernadette Blanco, Chief of Staff ni Congressman Jesolito Manalo ng Angkla Party List, and of course Mr. Peter Luge, thank you very much ang ating Public Relations Officer for your time at balitaan nyo kami on ang naging success ng ating Seafarers Day celebration. Maraming salamat po ka Francis Vebs, at gusto ko lang pong batiin lahat ng ating mga marinong Pinoy. Happy National Seafarers Day. Okay. 43 minutos, 3 segundos. Makalipas ang alas 6. Yes, pagkain natin si Arabet PTV Telestudio para sa mga karagdagang balita. Maraming salamat, Francis at Vivian. Iginiit ni PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina na hindi dapat maging hadlang ang pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao ang nangyaring trahedya sa Mama Sapano. Ayon kay Espina, bilang isang peacekeeper, suportado ng pulisya ang pagpasa sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Dagdag pa nito, walang kinalaman ang Mama Sapano tragedy sa BBL. Paliwanag dito, bagamat labis na ikinalungkot ng pulisya ang nangyari sa kanilang mga kasamahan, sana ay mabigyan taon ng ating mga kababayan sa Mindanao na magkaroon ng tunay na kapayapaan at kaunlaran. Pinapurihan naman ng National Youth Commission ng gobyerno at ang Moro Islamic Liberation Front sa matagumpay na pagsisimula ng decommissioning program. Ito ay sa kabila ng pagkaantala ng pagpasa sa panukalang BBL. Ayon kay National Youth Commissioner for Mindanao Earl Saavedra, umaasa silang agad na maipapasa ang BBL upang matutukan nga ang mga pangangailangan ng ating mga kababayang Moro, partikular na ang mga kabataan. Kasunod dito, muling tiniyak ng NYC ang suporta nito sa BBL, lalo't tiwala sa maitutulong nito sa mga kabataan sa Mindanao. 20 K9 units naman ng Philippine Coast Guard ang sasailalim sa pagsasanay bilang tugon sa panahon ng kalamidad. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng halos 200 K9 units na ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sasailalim ang mga ito bilang rescue dogs sa pagsasanay sa Romblon. Samantala, pinag-aralan na rin ng PCG ang paggamit sa Pasig River para maging alternatibong ruta ng kanilang kagamitan, sakaling maparalisa ng kalamidad ang pampublikong transportasyon. Sa mga balita naman sa labas ng bansa, 4 na panibagong kaso ng Middle East Respiratory Syndrome ang naitala sa South Korea kahapon. Ayon sa South Korean Health Ministry, halos 180 na ang kumpirmadong tinamaan ng MERS. Sa kabila nito, inulat din ng ahensya na ito na ang pangatlong araw na walang nasawi sa virus. Maliban dito, 67 tao na ang nakarecover at nakalabas sa ospital. At yan na ang aming mga nakalap na balita ngayong Huwebes ng umaga. Balik na sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, Arap. Oras natin base sa Philippine Standard Time, 46 minutes after 6 o'clock. Oras na po para alamin natin ang magiging lagay ng ating panahon mula sa ating kasamang si April Lenerio. Whether we like it or not. Magandang umaga, Pilipinas, sa ating mga viewers at listeners. Narito na ang latest sa ating panahon. Cloud clusters na monitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May posibilidad ito maging low pressure area at maaaring pumasok ng PAR late this week or early next week. Continuous monitoring po ang Panahon TV sa magiging development sa naturang kaulapan. Intertropical convergence zone na kakaapekto dito sa May Visayas. Ang naturang weather system ay magdadala na maulap na kalangitan na may mga pag-uulan dito sa may Mimaropa, buong Visayas at Mindanao. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas naman ng partly cloudy to cloudy skies with isolated thunderstorms na kadalasan nangyayari sa hapon o gabi. I-check naman natin ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod na bansa. Simulan natin dito sa may Luzon. Ang Baguio City ay may temperaturang 17 to 23 degrees Celsius, habang ang Puerto Princesa ay may 26 to 32 degrees Celsius.
Naman tayo sa may Visayas, ang Iloilo at Bacolod ay parehong may 25 to 31 degrees Celsius, habang mataas na ang 25 to 33 degrees Celsius sa may Tacloban. At finally, dito sa may Mindanao, inaasahan po ang temperatura sa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius sa may Zamboanga City, habang ang Cagayan de Oro ay may 23 to 30 degrees Celsius. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po ang inyong weather girl, April Enerio, media ng Bayan. Maraming salamat, April Enerio. 47 minutos na segundos makalipas ang alas 8. Vebs, meron tayong espesyal na babatiin naman. Please, go! Happy birthday kay Peter Empa. Araw nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ayan po, nakikita po ninyo sa ating monitor si Peter Empa. Ano kaya? Magpaparamdam kaya siya? Alam mo, Peter, kahit na wala ka, nandito nanay mo. Oo. Hostage namin siya. Okay, happy birthday, Peter Empa, celebrating his birthday. Good luck, good health, God bless you. Okay, tuloy-tuloy na tayo, verbs, at meron pa tayong ilang nakabukas na aparador pa rin. Good morning, Francis and Verbs. Pakibati sa aking Mrs. Jesselie Amor, anak na si BJS, January 2, at si JB galing kay FO1 Guillier de Rama, Aurora, Zamboanga del Sur. Maupay nga aga, Ma'am Vivian at Kuya Francis. Pakibati ng maupay nga patron diri Northern Samar, June 25, honor of St. Vincent Ferrer from Reno, Panares. Kayo, thank you very much. Happy Fiesta. Maupay na aga, Hiton Ramirez ngan Bonita family sa Barangay 4 Poblacion, Hernani, Eastern Samar. Jemry Ramirez po ito. Thank you very much. Happy Fiesta sa inyo. Good day, M. Greet ko lang po ang mga taga-UP Tacloban. Congratulations sa mga gagraduate ng BS Accountancy from Lori Jane De Vera ng Barangay Mohon, Tanawan, Leyte. Congratulations, gagraduate yung mga taga-UP this Sunday. At congratulations din kay Architect Jervin Velasquez ng Bulacan. Okay, tuloy-tuloy na tayo para sa ikalawang naman ang ating provincial roundup mula sa lungsod ng Pino. Yes, puntahan natin ang ating kasama mula sa Baguio City, Inari, at si Andre Amadeo. Andre, na ipagabigat, konektado. Vivian and Francis, magandang umaga po. Patuloy ang rehabilitation ng Baguio Water District sa kanilang linya upang mabot ang iba pang barangay sa syudad na nangangailangan ng tubig. Ayon kay General Manager Salvador Royeca, taon-taon ay dumarami ang kabahayan at negosyo ang nais magkaroon ng koneksyon ng tubig. Ang kasalukuyang laki o diametro ng tubo na siyang nagdadala ng tubig sa mga end consumers ay hindi na akma sa volume ng tubig supply. Kung patuloy anya na gagamitin ito, ay posibleng magkaroon ng leak o tagas dahil sa lakas ng pressure mula sa mga pumping stations. Maliban sa rehabilitation ng linya, ay patuloy din ang pagtuklas ng mga bagong deep wells na maaring pagkunan ng dagdag na supply ng tubig. Sa kasalukuyan ay umaabot sa 60,000 cubic meter ng tubig ang nagmumula sa iba't ibang water sources. Mahigit 20% rito ay system flaws dahil sa hindi naire-report na tagas o illegal na koneksyon. Muling nanawagan ang DWD sa mga mamamayan na idulog sa kanilang tanggapan ng mga tagas o illegal na koneksyon upang ito sa lalong madaling panahon. Para sa Radyo Vision, Andre Amadeo ng Baguio City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Andre Amadeo. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Batanes with SP Argonza. SP, good day. Konektado ka. Magandang umaga. Ang pagdiriwang ng 232nd Batanes Foundation Day ay sinimulan sa pamamagitan ng motorcade mula Basco Cathedral papunta sa San Lorenzo Ruiz Chapel kung saan ginanap ang kauna-unahang misa sa Batanes. Ang motorcade ay ang paghahatid sa imahe ni Mama Mary kasama ang mga empleyado ng ahensya ng gobyerno, pati ang mga religious organizations na sinundan ng misa pagdating sa Imnahbu.
Simula noong June 17 hanggang mamayang hapon ay ginagawa ang foot procession at Novenary Mass sa lahat ng dadaanang simbahan hanggang sa makabalik sa Basco Cathedral kasama ang iba't ibang santo patron ng bawat barangay sa Batanes. Ngayong araw din sisimulan ang traditional games para sa school at community level na gaganap din sa may Basco Plaza. Bukas sa araw mismo ng Batanes Day, magkakaroon ng Thanksgiving Mass sa ika-6 ng umaga nito ng cultural parade na iikot sa bayan ng Basco. Kasama sa parada ang iba't ibang delegasyon mula sa lahat ng eskwelahan sa elementary at high school at ang 6 na bayan sa Batanes. Matapos ang parada, gagawin sa may Aquino Grandstand ang opening program kung saan magkakaroon ng espesyal na pagkanta ang lahat ng namumuno sa iba't ibang ahensya sa Batanes mula national at lokal. Pagdating ng hapon ay ang cultural presentation ang inihanda ng DepEd Batanes upang maipakita sa mga manonood ang mga gawain ng mga ibatan na nararapat panatilihin. Nabukasan sa June 27, bubuksan naman ang 2015 Ivatan Olympics kung saan mauna ang competition sa school level, saka ang community level makalipas ang 3 araw. Para sa Radio Vision, SP Agonza ng DWBT Batanes, Media ng Bayan. Thank you very much, SP Argonza. 53 minutos, 40 segundos makalipas ang alas 6. Yes, mga karagdagang pabati lamang. Babatiin po namin ng happy birthday si Mr. Barry Yumol. Siya po ang magaling na cameraman ng happy birthday. Oh, happy birthday, Barry. May you have many more years to come. Hindi ko natatanungin kung ilang years old ka na. Okay. At mayroon din nanonood sa atin ngayong umaga. Nag-text na si Professor Xiao Chua. Pinapanood daw tayo ng kanyang mommy. Nako, happy viewing. Okay. At salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtaguyod. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Siya nga pala. Parang merong iminumungkahi ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na kapag wala daw tayong mapili, huwag na tayong bumoto. Pwede, sayang. Ako nangihinayang doon sa right to vote, Bes. Oo, pero may mga gumagawa niya na. Meron akong kilala nung 2010, 2 lang yung binoto niya. 2 lang yung sinedan niya na... Hindi, okay lang. Oo, pero kung yun talaga yung pakiramdam mo, diba? Kung tingin mo walang karapat-dapat, wag na daw bumoto. I mean, bumoto ka pa rin, pero wag mo nang shaden yung para dun sa position kung tingin mo walang karapat-dapat. Kung 7 ang kandidato sa pagkasenador, 2 lang ang napili mo, di isulat mo 2 pangalan lang. Pero wag na hindi ka bumoto. Sayang yung pribileyo. Yung right to vote, sayang yan. Dapat walang makapagdidikta sa iyo kundi sarili mo. Sayang yung oportunidad, sayang yung pribileyo, sayang mo. Huwag nating aksayahin yan. Ano? At saka pumunta pa rin po tayo sa presinto. Kasi yung turnout, binibilang din yun. And it would say something. Kung halimbawa, na record yung ating turnout, pero hindi tayo bumoto for a particular candidate, statement po yun. Meron po yung sinasabi. Kaya tayo pa rin po ay mag-participate sa elections kahit tingin natin ay walang karapat-dapat. At meron din bilin itong CBCP na wag daw magpadala sa mga surveys. Ang pakinggan daw natin ay ang ating konsensya. Okay. Sa kanila, ang panawagan, wag magpadala sa survey. Ang sa ating panawagan dito, wag mabingi sa ng barya. Ayan. Ang importante dyan. Malakas ang taginting ng barya, mag-iingat kayo at saka nakabubulag yan, yung sobrang dami na yan. Basta tayo, tignan natin, suriin natin, himayin natin, piliin natin at tignang mabuti pag-aralan yung mga kandidato. Pero wag na hindi tayo boboto, sayang. Sayang yung karapatan natin na yan. Total, marami tayong pwedeng pagpilian. Piliin natin mabuti. At saka huwag natin ibenta yung boto natin. Naghihintay ka pa ng last 2 minutes sa polling precincts, baka may magabot sa'yo ng token o ng giveaways. Future ng country natin pag tayo ay nagpabayad for just how much? Magkano ba ang bayaran pagka ganyang eleksyon? Mga 500? Ganun lang ba ang halaga nitong ating nitong hinaharap ng ating bansa? Kasi for sure babawiin yan. Meron akong karanasan nung last election nung last 2 elections. Nagbigay ng sandwich,
nung binuksan yung sandwich, walang laman, kundi 500 pesos. Ay, nakaipit sa sandwich. Magandang style yon. Okay, Babs! Okay, balikan na natin dyan sa PTV Telestudio si Ara Perez. Ngayong Seafarers Day ay saludo nga tayo sa ating mga maglalayag na handang tumulong sa ating bansa at sa kanilang pamilya ng panganib. Bago ako magpaalam, gusto ko lamang batiin ng magandang umaga ang aking abe at si Rocky Kabigting na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw. Naway nabigyan namin kayo ng magandang simula ngayong Thursday morning. Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. Karagdagan lamang na mga pabate. Good morning, Ka Francis. Miss Vivs, nakikinig kami lagi every morning sa inyo. Kinukumusta ko lang sila Papa Welly Penalber at Nanay Beng sa Lacadon, Duenas. Nakikinig din sila. Anak niyo po ito, Maria Lourdes Penalber dito sa Sogod, Southern Leyte. Good morning po. Nako, ang biliran og Joshua, Nene, Junjun, Asyong from Compostela, Valley, and good AM, pabati po ako dito sa mga lola at mama ko na nag-aalmusal sa mga trapa ko ngayon na kagigising lamang. Mula po yan kay Elaine Libed from Dagupan City. Okay, may pahabol dito. Ito, dito ako nataranta. Shade well, itiman ng mabuti. Yung mga hindi mo... Talaga naman, napakatindi ng mensahe nito. Napakatindi, nahulog na naman ako sa upuan. Francis, good morning, cute Francis. Cute daw ako, tingnan mo yan. At presentable Vivian. Sana po ay maging Pangulo po natin si Duterte para naman maramdaman natin ang tulad. Pagka-peaceful ng Davao. Me, Aldin ng Marawi City. Thanks, more power. Good AM sa cute Francis. Naku, talaga naman, lovable Vivian. Pakibati po kay Bining, Bobot, Let, Bot. Ang magandang good AM at happy. Bumabati si Papa Benny ng San Roque, Samar. Salamat nga dako. Okay. Okay, dito na po mga kaibigan nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyo kaming panoorin mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 at PTV Channel 4. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo namang kaagapay, Francis Cancino sa ngalan ng Radyo Vision Family. Ang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a nice Thursday ahead of us. God bless until tomorrow. Maraming salamat po.